Dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan, inanunsyo ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng Iran ang muling pagsasara ng Strait of Hormuz. Ayon sa Persian Gulf Strait Authority o PGSA, hindi mo napapayagang makadaan ang mga sasakyang pandagat sa mahalagang waterway dahil sa nagpapatuloy na banta sa seguridad. Sinabi rin ito na muli lamang susuriin ang mga aplikasyon para sa paglalayag kapag naibalik na ang katatagan ng sitwasyon sa rehiyon. Ang PGSA ang ahensya nangangasiwa sa mga panutunan at pagpapahintulot sa pagdaan ng mga sasakyang pandagat sa Strait of Hormuz. Nagbabala rin ng IRGC na sinumang hindi susunod sa mga itinakdang ruta at panuntunan ng Iran ay maaaring makatanggap ng matinding aksyong militar. Dagdag pa nito na mananatiling sarado ang strait hanggang matigil ang anilay pakikialam ng Estados Unidos sa rehiyon. Pinabulaanan naman ito ng Estados Unidos at iginiit na nananatiling bukas ang Strait of Hormuz. Ayon sa US Central Command o CENTCOM, malaya pa rin nakakadaan ang mga sasakyang pandagat sa international waterway at nakahanda ang mga pwersa ng Estados Unidos na tiyakin ang kaligtasan ng paglalayag. Binigyan din ito na hindi kontrolado ng Iran ang Strait of Hormuz at patuloy ang pagdaan ng mga barko doon. Gayunman, ilang commercial vessel na ang napaulat na tinamaan sa gitna ng lumalalang sigalot. Pinakahuli rito ang Cyprus flag container ship na MV GFS Galaxy na ayon sa Estados Unidos ay tinamaan ng pag-atake ng Iran habang tumatawid sa Strait of Hormuz. Napinsala ang engine room ng barko at napilitang lumikas ang mga crew sakay ng lifeboat habang isang Indian crew member ang napaulat na nawawala. Ditong weekend, muli nagpalitan ng pag-atake ang Estados Unidos at Iran. Nagpakawala ang Iran ng mga missile at drone laban sa mga US military base at pasilidad sa Qatar, Bahrain, Kuwait, Jordan at Oman. Ayon sa IRGC, tinamaan nito ang mga logistics facility, refueling platform ng mga US aircraft carrier, mga command center, radar site, ammunition depot at ilang MQ-9 drone hangars sa rehiyon. Bilang tugon, naglunsad naman ang Estados Unidos ng ikatlong round ng airstrike sa Iran kung saan tinatayang aabot sa 140 military target ang tinamaan. Kabilang dito ang mga missile at drone site, naval facilities, communication networks, coastal surveillance locations at mga imbaka ng armas. Sa kabuuan, mahigit 300 target na ang tinamaan ng Estados Unidos sa loob ng 3 magkakasunod na gabi. Sinabi naman ni Iranian Parliament Speaker Muhammad Bagher Ghalibaf na tapos na ang panahon ng mga kasunduang pabor lamang sa isang panig. Giit niya, binalaan na nila ang Estados Unidos na tuparin ang mga pangako nito at may kapalit ang mga anumang paglabag sa Memorandum of Understanding o MOU, partikular sa usapin ng Strait of Hormuz. Binigyan din naman ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na magiging matatag lamang ang anumang MOU kung susunod ang magkabilang panig sa mga napagkasunduan. Anumang paglabag umano ng Estados Unidos ay sasagutin ng katumbas na hakbang ng Iran. Nakipagpulong si Araghchi kay Omani Foreign Minister Said Badr al-Busaidi upang talakayin ang mga hakbang para matiyak ang ligtas na pagdaan ng mga sasakyang pandagat sa Strait of Hormuz. Patuloy ring ginagampanan ng Oman ang tungkulin nito bilang mediator sa pagitan ng Estados Unidos at Iran sa pag-asang maibabalik ang diplomasya at maiwasan ang mga mas malawak na digmaan sa gitnang silangan. Samantala sa kanyang pampublikong mensahe bilang Supreme Leader, nangako si Mojtaba Khamenei na ipaghihiganti ang pagkamatay ng kanyang ama at dating Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei na nasawi sa pag-atake ng Estados Unidos at Israel noong Pebrero. Ayon kay Mojtaba, mangyayari ang paghihiganti kahit ano pa ang maging kalagayan niya o ng ibang opisyal ng Iran dahil ito umano ang kalooban ng kanilang bansa at isang misyong dapat maisakatuparan. James Bonduyan, humahataw sa balita ngayon.